So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Ayun, good morning po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Grabe ito. Meron tayong dalawang pag-uusapan ngayon. Itong isa ay tungkol dito sa impeachment complaint na isinampa ni Congressman Kiko Barzaga ng Cavite. Ito pong impeachment complaint na ito ay laban po kay President Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito, panoorin natin yung video. Welcome back to the Crocodile Farm. Absent ulit ang mga buhaya, nagbakasyon na. At may surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos impeachment complaint. Amyaw. So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Bye-bye, Marcos! Bye-bye, Marcos! Ayun po mga kababayan, yung video ni Congressman Kiko Barzaga. Alam nyo itong congressman na ito mga kababayan, ang dami po nagsasabi na mayroon siyang problema sa kanyang mentalidad o kaya mayroon siyang problema sa attitude. Pero kung napanood nyo yung paggisa niya doon sa PCO mga kababayan na pinagtatanong niya, that time seryoso siya tungkol dito sa budget ng PCO mga kababayan. Nangamote po yung spokesperson ng PCO at hindi siya makasagot sa mga tanong niya. Pag ito nagseryoso mga kababayan, mahusay, matalino po itong mamang ito. At eto nga mga kababayan, ito po kasi ang isa sa mga matinding kritiko ni President Marcos mga kababayan. Si Kiko Barzaga, napakatapang nito. Hindi mo talaga matatawaran yung katapangan nito. Wala pa akong nakikitang ibang congressman na katulad ng tapang ng taong ito na direktahan kahit sino pa, senador man, presidente, congressman, mayor o kahit sino pa, ay wala siyang kinakatakutan mga kababayan. Talagang direct to the point kapag nagsalita mga kababayan. Kung meron siyang gustong tirahin, kung meron siyang gustong pagsabihan, kung meron siyang gustong banatan kahit sino, wala siyang inuurungan. Kaya napakatapang ng taong ito. Dito ako bilib sa kanya, sa tapang nito. Pero mga kababayan, itong complaint na kanyang inihahain o inihain ay eto na naman mga kababayan. Isa na naman na ito magiging lalo na namang magiging magulo ang Pilipinas kapag ito ay naipurso o kaya naisulong ang impeachment na ito mga kababayan. Lalo lang mamomroblema ang mga Pilipino mga kababayan. Pero titignan natin kung papaano ba titimbangin. Palagay ko, hindi ito palulusutin sa Kongreso. Sigurado yan, mga kababayan. Oo. Alam naman natin ang galawan dyan, mga kababayan. Hindi po palulusutin ito sa Kongreso. Pero pag ito ay lumusot sa Kongreso, mga kababayan, dyan, bibilib na talaga ako, mga kababayan. So, isa po yan sa ating napag-usapan ngayong araw. Ang pangalawa po na aming isishare po sa inyo ay tungkol po dito sa ito ay noong isang araw pa ito tungkol dito sa hearing.
na pinangunahan po ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang komite. Na meron po silang inimbitahan na isang justice at pinagtatanong niya yung tungkol nga po dito sa aplikasyon ni Secretary Boying Rimulya sa pagiging ombudsman, na ipinaliwanag niya kung bakit nabigyan ng clearance sa kabila ng may nagsampa ng kaso laban sa kanya katulad ni ah, Pulong Duterte yata yun. Nag-file ng kaso sa kanya. Pinadidisbar niya. Pagkatapos, bukod dyan, mayroon pang isinampa rin si nareklamo si Manang Aimee. At yung pinakahuli nga po, mga kababayan, yung pagtutol ni Senator Rodante Marcoleta na may panunumpa sa kanyang pagiging ombudsman dahil sa dalawang bagay, mga kababayan. Mas maganda siguro, panoorin natin ito kasi napakaganda po yung talakayan dito, mga kababayan, at gusto namin i-share po sa inyo. Ito, panoorin natin ng sabay-sabay. This, to my mind, clearly indicates or demonstrate the lack of required legal acumen as well as adherence to the standards of probity befitting an ombudsman. Second, the Secretary's affirmation of the bending the law constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. These two grounds, Mr. Justice, are not enough for the JBC to consider. It's like this. We receive your complaint or your opposition against Secretary Remulla. We considered the reasons, but there were two issues yesterday. First was whether or not he is disqualified. And then doon na ako pumasok sa, because he was not disqualified, he can be voted upon, pumasok na ako doon yung consideration of the merits of your complaint. Doon no, he was not able to get a unanimous vote. Pero hindi ko na ho masabi ko sino yung mga votante. But they considered the reasons you gave. Your two reasons were very important. We received them, we read them, and we considered them. But How did you maintindihan consider ko that? sana. How did the council consider the sworn opposition? Ano yun? Nasa weight na ho yun. Nasa weight. Not sa qualification or disqualification, but on the weight na sa voting ng a considered candidate, nandun na sa weight to yun. The members, majority are appointed by the president. They considered that it is, they voted, the majority voted for him, so they did not give it much weight, you know, or you, the opposition. Mr. Justice, one of the overarching principles that guided the creation of the 1987 Constitution is the desire to promote the rule of law, as is stated in our own preamble. Pag sinabi po nating rule of law, this is the guiding post. When somebody affirms that sometimes we can bend the law, you or the JBC took that very lightly, Mr. Justice? No, Your Honor, we, in the interpretation of the law, we can be strict, or we can be, what do you call that? For example, in the interpretation of the Constitution, if you are a strict one, they call you an originalist. And if you want to adapt to the times, they call you are a believer of the living Constitution. Ganun lang. We're not interpreting the Constitution, Mr. Justice. Yes, I'm asking you whether the rule of law is still the foundation of our Constitution. it is very much the foundation. When somebody affirms that the law can be bended, that is inconsistent with the Constitution. Don't you think so? Yes, I agree with that, but sometimes it depends upon the context of how it is used, the bending of the law, whether it is freely, if they are interpreting it liberally. Did you know how it was used, Mr. Justice? Yes, We were discussing Yes, whether Your or not
restitution Yes, Your Honor. is a requirement for an applicant to be processed under the Witness Protection Program. Yes, Your And suddenly the Secretary of Justice insisted that one requirement is restitution. It is not there. aware of that. Yes, And somebody suggested that sometimes the law should be bent. That Yes, was sir. the context, Mr. Justice. I heard it, Your Honor. I saw it on And if you hear it from no less than the Secretary of Justice, abrogating all the cornerstones of our belief in ourselves, in our Constitution, then you still include him as an applicant to the Ombudsman. Yeah. Somebody who will preside over the lives, the properties and liberties of every citizen of this country. You take light of that. The JBC will take light of that, Mr. Justice. the majority considered it as light. So the majority The majority. took light of the opposition of a senator of this republic, Mr. Justice. Mm. That is a fact, Your Honor. And 6 of them, based on their discretion, the opposition is not worth it. Is that it, Mr. Justice? There were six yes, excluding the secretary himself, because he is also a member of the Judicial and Bar Council. Because of his inclusion in the short list, Mr. Justice, will you favor amending further your rules Yes, Your Honor. We that have- would give a chance that all prospective nominees or applicant to the Ombudsman should already be subjected not to the JBC, but the Commission on Appointments? It's up to you, Your Honor. It's only a suggestion, Mr. Justice. But with respect, Just thinking aloud, Mr. Justice. yes, Your Honor. So yun po mga kababayan, napanood natin, napakahusay talaga ni Senator Marcoleta mga kababayan. Pagdating sa mga ganyan, kung napansin nyo, yung justice, hindi siya makasagot ng diretso, nauutal-utal. Kasi nga naman, kung napansin nyo din, pinagtatanggol niya si Secretary Remulla dito mga kababayan. Mapapansin nyo, pinapanigan niya si Secretary Boying Remulla rito. Pero, naramdaman yun ni Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Kaya nga po, kung napansin nyo rin, sinabi niya yung mga punto na bakit na-qualified pa rin siya sa kabila ng napakaraming mga reklamo at pati ang senador. Ang sinasabi niya doon, yung kanyang pagtutol na may panunumpa, parang isinantabi, naging walang kwenta at hindi nila, bagamat sinabi na kinonsidera nila, pero baliwala rin po mga kababayan. Sabi ko nga po sa isang vlog natin nung nakaraan, ang nag-a-appoint po kasi ng ombudsman ay presidente po. Kahit ano pang gawin mo, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka pa kaalam sa batas, kung hindi ka gusto ng presidente at ayaw sa iyo, wala kang magagawa. Kung sino yung gusto ng presidente, yun ang nasusunod mga kababayan. Nakapagtataka lang po itong mga JBC, yung kanilang isinagawang butuhan, parang pumabor lahat mga kababayan. Ganun talaga. Alam na natin yan. Given na yan mga kababayan. Yan po yung pinaka plan C, kumbaga. Plan C. At malalaman natin sa mga susunod na kabanata kung ano po mangyayari. Bueno mga kababayan, yung pagiging ombudsman ni Secretary Boying Remulla sa ngayon ay talaga namang kung magbabasa po kayo,
ng mga comments ng mga kababayan natin, talagang napakarami po ang dismayado rito. Napakarami po. Ang ayaw po na siya po ang maging ombudsman. Sa ngayon nga po, napakarami pong nagrarally tungkol dyan. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa dyan mga kababayan. Hindi naman po kasi pwedeng ah, taong bayan ang maghalal ng ombudsman mga kababayan. Ang pipili dyan talaga ang presidente. Mga kababayan, isinishare po natin ito sa inyo para lang sa ganun ay magkaroon po kayo ng mga kabatiran tungkol sa mga nangyayari, pangyayari sa ating bansa. Eto mga kababayan, dito natin masusubukan kung gaano katindi ang paninindigan at dito natin masusubukan ang galing at tapang ang pagiging ombudsman at dito natin masusubukan kung mailalapat po ang katwiran at katarungan sa lahat po ng mga nangyayaring katiwalian sa ating bansa. Yun lamang ang aming maisishare po sa inyo sa araw na ito mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at anuman po ang inyong ginagawa, ay lagi po kayong mag-iingat.